Christian greetings po sa inyo mga kapatid. Once again, I'm welcoming you to this channel, Tumdi. Jesus is coming very soon. Medyo matagal na akong hindi nagbablog sa inyo sapagkat parang may kunti akong tampo sapagkat kung minsan ay tinitingnan ko sa binablog ko ay kukunti lang ang nanonood. Kaya't medyo nagtatampo ako. Gayon man ay sapagkat alam ko na ang aking binablog sa inyo ay pawang makatotohanan at ang binablog ko sa inyo ay ginagawa ko sa truthfulness at sincerity. Ay kaya't sabi ko sa panalangin ko sa Panginoon ay maski kukunti ang nanonood sa akin ay kailangan ituloy ko ang kunting gawain na ito na pagbablog ko sa salita ng Diyos. So once again, dear brothers and sisters, I am appearing in front of you to continue my blogging about the Word of God. So ngayon, ang gusto kong i-vlog sa inyo ay itong title ng gusto kong i-vlog sa inyo ay ito, The Involvement of the Will, the Choice, and the Desire in One's Own Life. Ang involvement ng sinasabing nating will, kagustuhan, choice, ang gusto nating gawin, maski man ito ay parang synonyms with each other. At ito rin desire, sapagkat kung may isang bagay na gusto nating gawin ay ibig sabihin we desire that isang bagay at ibig sabihin yun din ang choice natin kung bakit pinili natin yung isang bagay na gusto nating gawin. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid ay since the beginning of time or since the beginning of human being in the person of Adam and Eve ay nabigyan tayo ng Panginoon ng mga bagay na ito na gawin natin na ibigay sa atin na itong sinasabi nating free will to choose and the free will to do what we desire. So ito ang naibigay sa tao. Kaya't ang tao ay hindi nagawa na parang robot na kung ano ang gusto ng amo niya na gawin niya ay yun ang gagawin niya. Pero ang tao na ginawa ng Diyos sa kanyang own image, na sabi ng Biblia ay God made man in His own image, ay binigyan ng Diyos ang tao ng karapatang yung sinasabi nating free will to do what He wills and to choose what He desires to do. So yon ang naibigay sa tao o sa lahat ng mga tao. So
Kaya nga mayroon itong expression ng mga commentators na itong ang tao ay itong man is made to have a free moral choice. O ano itong sabi nilang man is made to be a free moral agent. Yon ang termino ng mga komentarista ng Biblia, na ang tao ay nagawa as a moral to have a free moral agent. So ito ang termino ng mga komentarista ng Biblia. So ang mga tao ay mayroon silang maraming gustong gawin sa kanilang buhay, na yung gusto nila na gawin ay yun din ang pili nila at gusto nilang gawin, kaya't yun ang ginagawa nila. So itong tatlong salitang ito ay may kaugnayan sa isa't isa. Itong will, itong choice, at itong desire. Sapagkat totoo naman na kung ikaw ay may gusto kang gawin, ay ginagawa mo yon sapagkat yon ang choice mo at yon din ang desire mo. So ito ang ibig kong i-discuss sa inyo sa moment na ito. Ngunit gusto kong i-concentrate sa inyo na i-discuss itong ang ating will at ang ating choice at ang ating desire tungkol sa salitang itong kaligtasan. Itong word na salvation or kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Ito ang gusto kong i-discuss sa inyo, na kung patungkol itong sa kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Jesus sa atin, ay ganon din na nabigyan tayo ng free will, ng choice, at saka desire kung ano ang gusto nating gawin sa ino-offer ito ng ating Panginoong Jesus. Ay ibig kong sabihin, we have the will to refuse and we have the will to choose and the desire to do. If we desire to do what our Lord Jesus Christ is saying to us, or if we desire or will not to obey or not to believe what is being offered to us by our Lord Jesus Christ. So ito ang gusto kong ipaliwanag sa inyo sa moment na ito. Sapagkat mga kapatid, gusto kong i-refute itong mga doktrina or opinion na ang Diyos, ito ang gusto kong number one na gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon. Sapagkat may doktrina na sinasabi nila na ang Diyos ay pinili niya ang gusto niyang masave o gusto niyang maligtas. At kung sinumang tao na ayaw niyang maligtas ay talagang hindi maliligtas. Kaya't yung talagang pinili niyang maliligtas
ay sila lang ang sumunod sa kagustuhan ng ating Diyos sapagkat sila ang napili na masave o maligtas. At yung mga hindi napiling maligtas ay talagang sila ay hindi maniwala o hindi sila they will not believe the gospel of our Lord Jesus Christ on the ground that they are not chosen, or in other words, they are not in the word we will touch the word predestined, because they were not predestined to be saved. That's why they are not chosen, or they do not believe, in the sense that they are not predestined to be saved. So that is the opinion of this doctrine na ito. And those who are not predestined to be saved, naturally they will not believe, or they don't want to believe, because they are not predestined or chosen to be saved. So this is the concentration of this kind of doctrine. But I would like to let you understand of what we are learning at this time. As I said to you, that since the beginning of human existence, this will or free will has already been given to humankind, as we see in the life, in the experience of Adam and Eve, that God has told them what they are going to do if they want. For example, the story about the tree of the knowledge of good and evil, ay yon ang ibinigay ng Diyos sa Garden of Eden na as a basis for Adam and Eve to follow. And God commanded to them not to eat the fruit of the knowledge of the good and evil, because once they eat, they are going to die. So, in that incident already, God has given Adam and Eve the free will to do what they wanted to do, and they are not being forced to do what God wanted them to do. So we see in the Bible that this word free will, and this word choice, and this word desire is given as or as given to human being to the right to do what they desire and what they will and what they want to choose. So this kind of doctrine is not actually at all biblical, because we see in the Word of God that God has put this free will to human being ever since the beginning of time. So, mga kapatid, kung basahin natin maigi ang salita ng Diyos, we will try to learn, read over and over, and analyze over and over the Word of God. We can understand by the power and by the
interference of the Holy Spirit of God, who gives understanding to His people, or to those true believers on the Lord Jesus Christ, we can understand that God is not uh, excluding anyone who wants to come to Him, or excluding anyone who wants to believe on the Lord Jesus Christ. So, believing on the Lord Jesus Christ is a matter of choice. It is a matter of desire. It is a matter of the will as to whether we want to obey or to follow the Lord Jesus Christ, and then we are going to be saved. Tayo ay maliligtas sa because of our desire or and choice to do, if we want to do or to follow the will of our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, sana ay maintindihan natin ang kagustuhan ng Diyos na tayo ay hindi pinipilit ng Diyos na sumunod sa kanyang anak na ang ating Jesucristo. He has given us the free will to choose what we want to do. So, regarding this kind of doctrine or assumption, ay makikita natin na hindi tugma sa salita ng Diyos. Sapagkat makikita natin sa salita ng Diyos at ang ating Panginoong Jesus mismo na sabi niya, "To him that comes to me, I will in no wise cast out." And makikita natin dito na even in the ministry of our Lord Jesus Christ, ay sinasabi niya ang kaharian ng Diyos sa mga tao, mismong sa mga Jews themselves, sa mga tao sa Israel, na sila mismo ay descendants ni Abraham. Sila mismo ay Jewish people. Pero hindi lahat ng mga Hudyo na ito ay naniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't maski man gusto ng Panginoong Jesus na sila ay maniwala sa kanyang sinasabi, ay ayaw nilang maniwala. So, we can understand here itong salitang free will. We all have the free will to choose what is right, what is good, and what is wrong. So, sa ganitong salita ng ating Panginoong Jesus, na sabi niya ay hindi niya iniindyan kung sino man ang lumapit sa Kanya. Kung sino man ang gustong lumapit sa Kanya ay hindi niya iniindyan. He will save all those who will come to Him. Kaya't if you remember in the last chapter of Revelation, chapter 22, verse 17, you will find there the verse that says, "Whosoever will, let him come and take the water of life freely." So, ang pagpipili sa kagustuhan ng Diyos ay naibatay sa kung ano ang desire ng isang tao, kung gusto niyang sumunod sa kagustuhan ng
Diyos na kanyang gawin. Kaya't this verse in the Bible will always stand as it is, that it says there, whosoever will, let him take the water of life freely. Or in other words, kung sino man taong gusto ay kunin niya yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoong Jesus. So, marami pa tayong gustong ipaliwanag dito, mga kapatid, sapagkat kung bakit ito ang concentration ko ngayon, sapagkat marami kasing mga discussions tungkol sa pagkaligtas ng isang tao. At ito ang isang palaging dinidiscuss ng mga ibang relisyon, na ang pagkaligtas ay hindi kagustuhan ng isang tao, kundi kagustuhan mismo ng Diyos. At yun nga, ang Diyos ay may gustong maligtas, at yung maliligtas lang ay yung gusto niyang maligtas. At yung mga taong ayaw niyang maligtas ay hindi sila maliligtas. So, ito ang assertion ng doktrinang ito. Pero maliwanag, mga kapatid, na sa sinasabi ng salita ng Diyos na ang Diyos ay walang siyang iniindyan na tao, sapagkat maski doon sa 2 Peter chapter 3 verse anong verse yun? 3:23 yata yun. Sabi doon, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw ng Diyos na may isang tao na mawala, kundi gusto ng Diyos na lahat ng tao ay mag-repent upang sila ay maligtas by our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, siguro may discussion, second part ng discussion ko pang ito. I just concentrated on this kind of false doctrine. And so by next time, I will be explaining other things regarding salvation. Sapagkat bakit maraming mga tao na maski naririnig nila ang salita ng Diyos ay hindi pa rin sila maniniwala? Bakit? Hindi sapagkat ayaw ng Diyos na hindi sila maligtas, hindi. Kundi gusto kong ipaliwanag sa inyo na sila ay hindi maniwala sapagkat mayroon silang sariling free will o sariling choice or sariling desire kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. So, maski doon sa gusto kong ipaliwanag, sana ang matatagpuan sa James chapter 1, pero ipaliwanag ko sa inyo sa second part ng pagbablog ko ng subject na ito, the involvement of the will, the choice, and the desire in one's own life. So, thank you very much, dear brothers and sisters. Sana ay
you will be interested to take part or to take part in this subject that I am trying to teach to you. And as I said, I desire that I teach the Word of God in truthfulness and in sincerity by the power, instruction, and by the help of the Spirit of God. Thank you very much, dear brothers and sisters. Until next time. So, God bless you.